Ayan po at nakakuha po tayo ng impormasyon na ito daw pong si Tambaloslos ay pumutok ang pantog. Pumutok daw ang pantog ng yawa. Siguro nasobrahan na siguro, sobrang hindi na kinaya ng pantog siguro nito. Yung mga pirang nilapa nitong hayop na ito, ayan, pumutok na ang pantog ng yawa. At nandyan daw po sa St. Luke's At alamin nyo nga po kung gaano katotoo ito, ay alam nyo naman. Siyempre, pagka mga informasyon lang na ganyan, ay parang nakakapagduda minsan at parang hindi naman kapanipaniwala. Pero nandyan daw po sa St. Luke's ngayon. At malapit lang po ang bahay nandyan sa St. Luke's. Yan. So, pumutok daw po ang pantog ng yawa. Di merisis sa iyong hayawa ka. Di sana hindi lang yung pantog mo pumutok, dapat pati yung ulo mo pumutok na rin. Okay, anyway, mamaya na po natin balikan yan. Wala lang tayong pakialam kahit anong pumutok sa kanya. At aywan ko, huwag na rin natin pag-usapan si Bangag at alam nyo naman yan. Ay mukhang nasobrahan na yata ng kasising hatang hayop na yan. Ay ayun, hanggang ngayon tulog pa. At anyway, at mayroon lang po tayong mga sasagutin na mga tanong. Actually, isa lang po itong tanong na sasagutin natin, yung tungkol daw po ba sa Almoranas. Pero bago po yan ay siyempre hayaan nyo po munang batiin ko kayong lahat ng mga subscriber ng isang mapagpalang pagbati na sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng problema sa buhay, matitinding sakit, mailayo ng nawa sa inyo, bagkus ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan. At may mga lang po tayo, sabi ko nga, sasagutin lang po natin yung kung ano raw po yung pwedeng panggamot o gamitin para doon po sa may Almoranas. At ito lang po, sabi ko, makinig pong mabuti At ito po yung dati pa po ito na pinapagamit ko, pinapagawa ko doon sa may mga problemang Almoranas na yan. Ay ito lang po yung mga pinapayos ko sa kanila. At awa naman po ng Diyos ay hindi man sila tuluyang gumaling, ay talagang na-control o hindi na po aktibo yung kanilang mga Almoranas. At ito lang po, napakasimple, di ba po? Sabi ko sa inyo, nandito lamang po sa paligid yung mga gamit na binigay sa atin ng ating Panginoon. Yun nga lang po ay dapat lang po natin alamin kung paano po ang proseso ng paggamit. Ano po? So, yun po. At talbos lang po ng bayabas at saka yung oregano. Ano po? Dahon ng bayabas at dahon ng oregano, pagsamahin lang po yan, pakuluin. Pakuluin. Tapos, mayroon kayong arinula. Pagka kumulo na po yon, yung pinagsamang oregano at saka yung dahon ng bayabas, ay ilagay po ninyo sa arinula. Tapos, paglagay po ninyo sa arinula, pagka hindi na masyadong yung kaya nyo na pong upuan, parang yung lang pong usok ang usok. Huwag niyo pong upuan yung buong kumulo na pinaglagaan Minsan kasi kailangan ipaliwanag ng husto kasi baka maya upuan ninyo yung pinakuloang lapnos yung puwet ninyo. Kaya nga po, importanteng manood importanteng intindihin. Okay, ulitin natin. Dahon ng bayabas or talbos ng bayabas at saka oregano, pakuluin nyo po yan. Pagka nakulo na po yan, isalin nyo po yan sa isang arinula.
Yun po kayong na may almoranas, upuan nyo po yan. At yun pong usok niya, kung kaya nyo na, hanggat kaya ninyo, upuan nyo po yan. Yun ang mag-absorb sa inyong almoranas, yung panayon, yung usok ng pinakuluan nga ninyo. Diba? Upuan po ninyo yan ng 15 to 20 minutes. Mas maganda kung mas matagal. Pero kung hindi nyo kaya ang init na, ay siyempre, natural na magpahinga kayo. Baka huwag nyo pilitin. Ito, umalis kayo doon sa Arinula kung hindi nyo kaya yung init. Yun lang po eh. Ganun lang po kasimple. At sabi ko nga po, nandito na lahat sa atin, ibinigay na po lahat sa atin ng ating Panginoon, ang lahat ng mga kailangan natin sa buhay. Yan po, at wala na po tayong hahanapin pa. Nandito na po lahat. Sabi ko nga po, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. At minsan, hindi nga lang natin na-appreciate or hindi natin napapasalamatan dahil hindi naman po natin nakita ng personal yung paggawa ng ating Panginoon. Pero yan po ay lahat po yan ay itinuro po niya sa atin lahat. Kaya lang yung iba po ay siguro maaaring hindi nga iniintindi. Sino ba naman mag-aakala nagamot pala sa almoranas yung dahon ng bayabas at saka dahon ng oregano? Di ba? Talagang mahiyakan talaga. Talagang talagang kung iisipin natin ay hindi po talaga natin malalaman kung anong proseso. Ngayon, naintindihan nyo na po ba, ha? Na-gets nyo na. Yun lang po ang gagawin ninyo. 15 to 20 minutes or gawin yung 30 minutes na nakaupo kayo doon sa Arinula na hayaan yung umuusok yung pinagpakuluan ninyo na yun po nga mag-usok nun. Ayan. Or kalahating oras, kung hindi nyo kaya ang italimbawa, di tumayo kayo. Ganun naman po yun. Basta importante ay na umupo kayo doon sa umuusok na pinaglagaan nyo ng dahon ng bayabas at saka oregano. Ano po? So sana po ay naintindihan na ninyo yan. Doon naman po sa nagtanong din po kung tungkol daw po sa kati-kati, tungkol daw sa kati-kati, ay hindi ko masyadong maintindihan po yung inyong ano po ba, gaano po ba ka bata, sinabi mo bata gaano po ba ka bata o gaano po ba katanda na yung may problema sa kati-kati, At pakikuan lang po, pagka nagtanong po kayo, medyo pakilinawin lang po ninyo yung mga pagtatanong, ibigay niyo po yung detalye para alam po natin. Kasi mahirap po tayong mag-advise dito at baka ayaw ko naman pong mapagtawanan tayo dito at ayaw kong sabihin lang fake news tayo rito. Which is, ito naman pong ating itinuturo dito ay puro natural lang po na kagalingan sa mga problema natin. Ngayon, kung halimbawa matanda naman kayo at nangangati kayo, may halimbawa kati kayo sa kung saan, likod or saan, sa bayag ba or sa bilat, ay kuan po yan, allergy po yan. So, kung gusto niyo po ng manggagaling sa drugstore, ay pwede rin po akong mag-advise sa inyo. Pero hindi ko po ginagawa yon, yung mag-advise ng gamot na galing sa Mercury Drug na bibilhin niyo. Sabagay, kung po ito, yung over the counter lang, makakabili po kayo niyan Pero ayaw ko po yung mag-advise na ganun kasi unang-una, pwede po kasing tama, matanggal ngayon yung kati-kati ninyo, allergy ninyo. Pero pag may nakain ulit kayo na magti-trigger ng yung allergy, ay babalik lang po yan. Lahat po ng mga
gamot na resita ng doktor o nabibili sa Mercury Drug Store, lahat po yan ay mga synthetic medicine po yan. Yan po yung mga kung ano-ano pong mga chemicals ang pinaghalo-halo. Yan po yan. So kumbaga, pang temporary lang na lunas. Pero kung gusto nyo talaga, pero bago nyo pong, ayoko pong sundinin nyo itong ipapayo ko, hanggat hindi rin kayo nagtatanong muna sa doktor. Magpakonsulta po kayo sa doktor. Pero, para lang po may alaman lang kayo, cetirizine lang po. Cetirizine, nabibili po yan sa Mercury Drug Store, over the counter. Pero wag nyo pong gagamitin yan. Sinabi ko lang po, na yun po ang mga gamot sa allergy, cetirizine. Dahil ang sinasabi ko lang po dito kasi hindi ko po alam kung anong klaseng kati-kati yung kuwan na yun. Pero sabi ko nga po, mas maganda magpa-doktor po kayo. Kaya dahil kasi hindi ko po alam yung detalye ng pagkakasabi ng anong klaseng kati-kati. Marami po kasing klaseng kati. Mayroon po kasing kati na yung nagbubutleg, di ba? Yung kati na may butlig-butleg. Mayroon din pong kati na parang nasusugat na namamaga. So magkakaiba po ang kati. Sa totoo lang po, kaya hindi po ako makapagbigay sa inyo ng kuwan hangga't hindi nyo na dinidetalye yung kung anong klaseng kati-kati yan. Marami pong klaseng kati. Mayroon po yung pulang-pula na. Yun, marami pong klase yan eh. Kaya i-detalyan nyo po para alam ko po yung i-advise ko sa inyo. At yun pong tungkol sa cetirizine na nabanggit ko kanina lamang ay magtanong po muna kayo sa doktor. Pero yun po kasi ang alam ko sa mga allergy. Pero sabi ko nga po, depende po yun sa kati-kati. So, at saka ayaw ko rin po magbigay sa inyo ng ganong advice na yung binibili sa drugstore. Kasi sabi ko nga po, mga synthetic po lahat yan. Ang gusto ko po rito sana, natural na gamutan natin para sa ganon, wala na pong balikan. Ayan. At okay lang po sana kung yung kati ni Delilah ay alam ko na pong sabihin on the spot kung ano po ang panggamot doon sa kati-kati ni Delilah. Ayan, yung kati ni Lisa, tsaka kati ni sino to? Yung maputla ang bilat, sino yun? Yung si Risa. Ayan, alam ko na po. Kahit na siguro kahit na ipikit ko yung mata ko, alam ko na pong applyan ng gamot yan yung mga kati ni Lisa, ni Risa, ni Delilah, alam ko na po yan. So, nagkakaintindihan po tayo Sa susunod po, may mga tanong kayo, i-detalyin nyo po kung anong mga klaseng mga anong klaseng mga problema ninyo. So, pangsamantala, ang nasagot ko po, yung inyong almoranas, naintindihan nyo po ba? Kasi parang ako naguguluhan naintindihan niyo po ba yung explanation ko? Sige, ulitin po natin. Kasi nag-aalala din kasi ako na baka mamaya iba ang pagkaintindi ninyo. Pag nilagay niyo si Arinula, upuan nyo na kumukulo yung tubig na nilagan yung bayabas at saka oregano na yon, ay tuklap ang puwet ninyo. Ay sabagay, pati yung almoranas na yun, tuklap. Ayan. Basta yung lang pong pausukan nyo lang po. Yun. Upuan nyo lang sa Arinula. Pausukan nyo niya at least 15, 20 hanggang 30 minutes po. At palang po, ugaliin nyo po yan. Halimbawa, bago po kayo matulog, yun po gawin po ninyo. Huwag na po sa araw kasi parang hindi rin hindi rin makapag-relax yun taga sa araw. So, yun pong matutulog na kayo. Yan gawin ninyo. So, siguro po naman ay na-gets ninyo yung pinaliwanag ko. Marami po tayong alam at yan po naman mga alam natin na mga ganyan mga natural na gamutan. Ayan naman po ay mga ginawa ko na po yan at in-apply ko na po yan doon sa may mga sakit dati. Ayan. So, yan po. Kaya nagkataon naman, nagtanong kayo,
So, binigay ko lang din po kung ano yung alam ko na in-apply ko dati doon sa mga nagtanong din po sa akin na ganyan na awa naman po ng Diyos ay napagaling din natin sa pamamagitan ng mga natural na gamutan na nakukuha lang po sa ating kapaligiran lang. Ayan. Ganun naman po yan. At doon naman po sa kung ito, uunahan ko na po kayo. At marami din po akong alam na pampabata, pampakinis ng balat, at ano pa ba? Basta pampaganda, pampagwapo, ganon. Ayan. Kung yun po ang inyong tatanungin sa akin, aba ay napakasimple lang po. Gusto niyo pong kuminis ng balat, kagaya nitong 177 years old na. Hindi man po makinis yan, pero imagine nyo lang yung 177, di ba? Expectin nyo na kulo-kulubot na yan. Pero may kulubot naman po. Hindi ko naman sinabing wala akong kulubot. May kulubot, 177 ba naman? Di ba? Pero, yan po ang sinasabi ko na napakadali lang po yung inyong gagawin. Kung gusto ninyong bumata, gusto ninyong mabago yung pagmumukha ninyo, kung ang nagtataglay kayo ng mukhang parang mukhang karang-karangan o di kaya kagaya ng mukha ni Butod, mababago po sa pamagitan lang po ng pagpindot ng subscribe dito sa Berana Live Studio TV. Yun lang po. Wala na po kayong iinumin. Wala na po kayong pauusukan. Yung pindot nyo lang po na subscribe, more than enough na po yan para mabago yung inyong mukhang pangit. Ayan. Di ba? Sabi ko nga po, kung nagtataglay kayo ng ilong na kagaya ng ilong ni Gadon, aba, ay liliit po yan. Kung nagtataglay kayo ng kasing lapad ng ilong ni Abe, aba di ba? Yung ilong ni Abe mula rito, nagpaganyan, natakpan na po yung buong mukha niya sa lapad ng ilong ni Abe. Pagka gusto niyo pong mabagot, ganyan ang ilong ninyo, subscribe lang po ang katapat nun. Gusto niyo pong kuminis ang inyong mga balat, subscribe lang po ang katapat. Ngayon, ang tanong, sino sa inyo ang gustong wala ng kamatayan? Ayan, hindi na kayo mamamatay. Sino may gusto? Ako kasi kung gusto kong hindi na mamamatay, hindi na ako mamamatay. Pero nakatakda na ako mamamatay sa pagtungtong ng 200 years old ko. Alam niyo kung bakit nakatakda yon? Ako po ang namili nun. So 177 ko na sa December 27. 176 pa lang naman ako ngayon. Pero ibig sabihin kung malapit na sa December 27 nga, 177 ko na. So ibig ko sabihin ay ako po ang namili ng kung kailan ko gustong mamatay. Yan po ay eksaktong pagtungtong ko ng 200 years old ako. Eksaktong-eksakto po yan, pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, pak! Doon na rin po, malalagot yung aking hininga. Pinili ko po yun. So, pero pwede naman po akong hindi na mamamatay. Pero kasi, kung hindi na ako mamamatay ba, magsawa naman kayo sa pagmumukha ko, di ba? Dapat naman mamatay na ako. At ganun din sa inyo, kung halimbawa gusto talaga ninyo na huwag na kayo mamatay, pwede naman po, ituturo ko sa inyo. Mga kinakain lang po yan na kahit kailan hindi na kayo magkakasakit. Siyempre, pag wala kayong sakit, hindi na kayo mamamatay. Diba? Basta ugaliin nyo lang po yung Pero hindi ito, yung hindi kayo mamamatay, hindi po ito. Yung dating mga itinuro ko na sa inyo, kumain ng kamote, yung pipino, mabutit alam ko na yung pipino ngayon. Yan pala yun. Tapos yung carrots at saka yung potato or patatas. Napakarami pong mga benepisyo yan. At pangharang din po sa mga kanser yan. Lahat po yan.
makakakuan po yan. Halimbawa, nga sabi ko nga sa inyo, matatakot yung cancer na pumasok sa katawan ninyo. Yan po yan sinasabi ko. So, pagka wala kayong sakit, hindi kayo magkakasakit, hindi kayo mamamatay, di po ba? Ugaliin nyo lang po, kainin yun. At, pero mayroon pa pong isa pa, para totally na hindi na talaga kayo mamamatay. Basta sinasabi ko lang po, mag-comment lang po dyan kung sino yung gustong wag na mamatay o wala nang kamatayan. Kasi ako hindi po pwedeng hindi ako mamatay kasi nga sabi ko na kanina, di ba? Dapat na mamatay ako kasi wala, magiging useless, magsasawa lang kayo sa pagmumukha ko. Ngayon, kung iniisip ninyong hindi kayo pagsasawaan ng anak ninyo, apo ninyo, asawa ninyo, yung pagmumukha ninyo, di, okay lang yun. Ituturo ko, mayroon pang isa doon na ituturo ko na hindi na kayo mamamatay. So, naintindihan niyo po ba? Ang pangpaganda at pampagwapo, pampakinis ng mukha, ang gagawin niyo lang, pindutin ang subscribe ng Verana Live Studio TV, pindutin ang notification bell, pindutin yung all. Wala na. Tapos na. Hindi na kayo papangit, gaganda, gugwapo kayo, so swertihin pa kayo. Ayan. At may posibilidad pa na hindi na kayo mamamatay. Kasi kung lalo ngayon, at nagdesisyon na po ang Supreme Court na ipinapabalik na rito kay Recto, itong si Laway na Recto na ito, yung 60 billion na pera ng PhilHealth. Yan po ay pera po natin yan Hindi ko maintindihan bakit pinakialaman itong Recto na ito at saka itong si Bangag na ito. Sa totoo lang, ito po yung mga taong dapat na tinutudas itong mga hayop na ito. Kaya sabi ko nga, magkaroon lang ako ng pagkakataon na makasalamuha ko ito. Hindi ko nabibigyan ng pagkakataon ito. Babatukan ko ito. Maniwala kayo sa akin. Ganon din kayo. Huwag nyo bigyan ng pagkakataon, makita niyo itong mga klaseng tao ito. Batukan nyo na. At para once and for all ay ito yung mga taong talagang sobrang galit ko. Kasi unang-una po, bakit nga ba ako nagagalit? May atraso po ba itong mga ito sa akin? Wala po ang atraso itong mga taong ito sa akin. Ang pinaka-atraso lang nila sa akin ay siyempre yung contribution ko diyan sa PhilHealth, yun lang. Pero kung in general, wala po silang atraso sa akin. Ang ipinaglalaban ko po rito, itong mga kababayan natin na hirap sa buhay. Sa halip sana na libre na sila magpa-hospital, ayan, hindi pa rin malilibre kasi nga, ninakaw nga itong Recto na ito at saka itong Bangag na ito. Yung pera ng PhilHealth na dapat nga, sabi ko, libre na sana yung mga pagpapa-hospital natin ng mga kababayan. Sa akin, wala pang problema yan Kasi unang-una, hindi po ako kailanman na humingi ng tulong sa gobyernong ito. Kahit na sinong nagdagang presidente pa. Wala po akong hiningan ng tulong. Ako pa nga po ang tumulong sa mga animal na ito. Nabanggit ko na po yan. Itong tandem ng Sara Marcos na ito. Itong unit team nito. Kano yung ginastos ko sa tarpaulin itong mga hayop na ito? 1.2 million po yung ginastos ko sa tarpaulin. 1.5 yata. At may resibo po yan. In-order ko pa po dyan sa Manila. Yung mga tarpaulin na yun, dinala ko po rito sa amin sa Mindoro. At nag-upa pa rin po ako ng mga tao na para magdikit dito sa mga kalawakan ng Mindoro ito. Kaya sabi ko nga po, wala akong kailangan sa gobyerno, bagkus sila ang nangailangan pa nga sa akin. Ako pa ang nagbigay, ako pa ang nanglimos sa kanila. Yan ang totoo diyan.
Ngayon, i-challenge ako nitong bangag na ito. Sige, i-challenge ako. Ngayon, marami na siyang pera. Di magpustahan kami ngayon. Papakita ko sa kanya resibo. Nung tarpaulin na talaga nakalagay doon na yung unit team nila na Inday Sara. Nakaresibo yan. Ngayon, kung wala akong may pakita, sige, iposta na niya lahat yung mga kanya, yung mga kinawat niya sa gobyerno. Yung confidential fund niya na 5 billion, itaya na niya yan. Dodoblehin ko. Pag wala akong may pakita, dodoblehin ko yung 5 billion na confidential fund niya. Gagawin kong 10 billion. Pag wala akong may pakitang resibo. Yun ang sinasabi ko. Kaya ganun na lang ang galit ko dito sa mga animal na ito. Kasi nga, dito sa mga kababayan ko, sabi ko nga kung ako lang, wala akong problema sa buhay. Wala. Dati, may problema naman ako dahil nga, di ba naikukwento ko naman sa inyo, na yung dito, alam mismo, magmula sa gate, 1 kilometro yan, mula dito sa gate na gate ko, hanggang doon, 1 kilometro yan, nakapila yung mga manliligaw ko. Yan yung mga problema ko nung mga nakaraan. Pero nagawan ko ng paraan. Anong sabi ko sa kanila? Alam mo, sinabi ko lang sa kanila, huwag na kayong magnasa pa. Naligawan ako kasi wala na. Patay na. 177 ko na. Tapos, sisiksik pa kayo sa akin. Ano mangyayari noon? Wala na. Nakatungo na. Yan po yan. Yan ang problema ko dati, yung magbula rito. 1 kilometro po yan ng mga pila na gustong manligaw sa akin. Pero nagawan ko po ng paraan yan. Sabi ko, itong sa inyo. Sa iba na lang kayo manligaw. Sabi ko ganyan. Or magpaligaw. Kasi wala na. Hindi na talaga po pwede. Ngayon, po pwede pa naman. Bakit hindi? Kaya lang, ayaw ko na magkasala. Kasi unang-una, sabi ko nga po, dati, nung puro panluloko lang ang ginawa sa akin, may mga girlfriend naman ako nung araw eh. Kaya nga inabot ng 999 yung naging girlfriend ko. Kasi, yun nga, may girlfriend ako ngayon. Pagkatapos kong mabilhan ng kung ano-ano, mga alahas na yan, pagkatapos kong maipag-shopping diyan sa Mega Mall pa yan dati. Hindi pa ginigiba yung Mega Mall. Isang dump truck pagka pinag-shopping ko yung girlfriend ko dati. Ngayon, pagkatapos niya mabili lahat yung gusto niya, doon lang pala niya gagamitin, i-display lang pala niya doon sa kalaguyo niya. Di natural wala yan ko yun. Ganun ang ganun. Kaya nabot ng 999. Kaya ayaw ko nang ngayon, ayaw ko nang magpaligaw talaga. Dalan-dala na ako. Ayaw ko na. So, ganun lang at tingnan nyo 100, kanin nyo pansinin niyo 997 ko na. Ayan, 997. 177 ko na. Pero, ito, marami pa rin naliligaw. Tingnan nyo. Ano kaya kung si Dilima, kung si Dilayla, siguro kung merong ganitong taglay na kinis ng mukha, walang palalampasin yan. Tanggap ng tanggap yan. Ganun din dito sa maputla ang bilat na si Reza. Kasi madino itong tatlo pala ito. Pagkatapos palang suminghot itong mga animal na ito, kumukuha ng mga tambay ng mga lasinggo para lang mabira sila. Ang bababoy nga. Kung sa biglang tingin, kala nyo gumagawa lang ako ng istorya dito, hindi po. Hindi po.
totoo po yan na talagang nagkukan sila. Nag-6 orgy sila. Yan ang totoo. Kumbaga, nag-i-eksperimento sila. Yung ganyang katanda na nila, kahit nga maputla na. Ito si Lisa, kulubot na. Itong si, itong si Delilah, ay para nang binugbog na talong yung bilat niyan. Sorry linggo nga pala. nakalimutan ko, linggo pala ngayon. Sorry. Linggo pala ngayon. At anyway, tapusin na po natin to at hindi ko naisip na linggo pala ngayon. Anyway, doon sa sa may Alborana, sana napanood nyo naman siguro yun at naintindihan nyo naman. At saka doon sa mga kati-kati, paki-explain po mabuti kung anong klaseng kati. Basta po, ang sa akin dito, wala po akong tigil dito sa pagdarasal sa ating Panginoon na sana ay ibigay na yung swerting para sa inyo. At para naman sa ganun ay mabago na yung inyong mga buhay. Ang gusto ko po nga dito, kung ano yung nakuha kong blessing sa Panginoon, gusto ko mas marami pang blessing ang mapunta sa inyo. Gusto ko rin pong maranasan yung naging karanasan ko dahil lang sa pananampalataya at pagsunod sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. Ayun po, at patuloy hanggang ngayon na tinatanggap ko ang blessings. Kaya gusto ko naman po sa inyo sana maiparanas ko ang blessings na tuloy-tuloy kagaya po ng aking mga tinatanggap. Maraming salamat po, at sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat po.